sa mga mahilig mag-usisa? Naisip niyo na ba kung paano nagkaroon ng ilan sa mga pinakakahanga-hangang imbensyon? Bueno, maghandang makinig upang masimulan ang isang paglalakbay sa kaakit-akit na mundo ng mga imbensyon na aksidenteng naisagawa. Welcome sa lahat! Ngayon, aalamin natin ang mga kwento sa likod ng ilan sa mga hindi kapani-paniwalang imbensyon ng kasaysayan. At ang higit na nakakabighani ay ang marami sa mga pagtuklas na ito ay ganap na hindi sinasadya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng serendipity o mga pangyayaring hindi sinasadya. Ang aming unang kwento ay nagsisimula sa isang usyosong siyentipiko na nagngangalang Alexander Fleming. Kilalanin si Alexander Fleming, isang Scottish biologist na kilala sa kanyang kakaibang talino at masusing atensyon sa detalye. Ang laboratorio ni Fleming ay isang sentro ng siyentipikong pagtatanong kung saan gumugol siya ng hindi mabilang na oras sa pagsasagawa ng mga eksperimento at pagmamasid sa maliliit na kababalaghan ng mundo ng microbial. Isang makasaysayang araw, habang masusing sinusuri ni Fleming ang isang serye ng mga petri dish na naglalaman ng isang grupo ng bakterya, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang isang maliit na bahagi ng amag ay hindi sinasadyang nakapasok sa isa sa kanyang maingat na inihanda ng mga eksperimento. Sa halip na iwaksi ito bilang isang istorbo, agad na natalos ng mapagtanong na isip ni Fleming ang potensyal na kahalagahan ng hindi inaasahang panghihimasok na ito. Sa matinding pagkamausisa, nagpas siyang alamin ng mas malalim ang misteryo ng hindi sinasadyang kontaminasyong ito. Hindi alam ni Fleming ang tila maliit na sakuna na ito ay magsisimula ng isang hanay ng mga kaganapan na magpapabago sa takbo ng kasaysayan sa mundo ng medisina. Sa pamamagitan ng kanyang napakatalas na kapangyarihan sa pagmamasid at hindi matinag na pagkamausisa, matutuklasan ni Fleming ang isa sa mga pinakadakilang tagumpay sa siyensya noong ika-20 siglo, ang pagtuklas ng penicillin. Ngayon, mag-fast forward tayo sa World War II. Sa gitna ng apurahang pananaliksik sa panahon ng digmaan, si Percy Spencer, isang napakatalinong inhinyero, ay natagpuan ang kanyang sarili na nakababad sa pagbuo ng teknolohiya ng radar. Walang pagod na nagtatrabaho sa isang top secret na proyekto, si Spencer ay inatasang itulak ang mga hangganan ng pagbabago upang makalamang sa patuloy na digmaang nagaganap. Isa pang routine test. Pero teka, ano ito? Ano ang nangyayari sa candy bar na ito sa aking bulsa? Sa mahalagang sandali na iyon, sa gitna ng malaipo-ipong siyentipikong pagsisikap, si Percy Spencer ay natisod sa isang kahanga-hangang kababalaghan. Ang candy bar sa kanyang bulsa, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nagsimulang matunaw. Ang dating solidong anyo nito ay sumuko sa isang hindi nakikitang enerhiya. Tama! Isipin ang eksena. Sa gitna ng ugong ng makinarya at ng apurahang pag-iimbento sa panahon ng digmaan, ang nagkataong pagmamasid ni Percy Spencer ay nagpakislap ng inspirasyon. At sa paghahayag na iyon, ipinanganak ang microwave oven. Hindi lang binago ng aksidenteng pagtuklas ni Spencer ang paraan ng pagluluto natin ng pagkain, binago rin ito
ang pinakatutok ng ating pamamaraan sa pagluluto. Mula sa fast foods hanggang sa mga gourmet delight na inihahanda sa loob ng ilang minuto, binago ng microwave oven ang kusina at ginawa itong isang kanlungan ng kaginhawahan at posibilidad. Samantala, sa tahimik na kabukiran ng Switzerland, isipin ang katahimikan sa isang araw ng taglagas. Ang mga dahon ay mahinang bumubulong sa simoy ng hangin habang si George de Mestral ay nagsimula na sa isang masayang paglalakad kasama ang kanyang tapat na kasama sa kanyang tabi. Ano itong nakadikit sa iyong balahibo, bata? Sa tila ordinaryong sandali na iyon, sa gitna ng tahimik na kagandahan ng kalikasan, nakita ng matalas na mata ni George de Mestral ang isang hindi pangkaraniwang pagtuklas. Ito ay burrs. Maliliit, parang kawit na istruktura na mahigpit na nakakapit sa balahibo ng kanyang aso. Ngunit sa halip na ipagwalang bahala lang sila, nabighani si de Mestral sa kanilang kakaibang disenyo at nagpa siyang alamin ng mas malalim ang kanilang mga sikreto. Sa masusing atensyon sa detalye, maigting na pinag-aralan ni de Mestral ang mga burr o salubsob, namamangha sa kanilang masalimuot na disenyo at kahangahangang katatagan. At sa sandaling iyon ng inspiradong pagmamasid, natuklasan ni George de Mestral ang inspirasyon para sa Velcro. Isang revolusyonaryong sistema ng pangkabit na magpapatuloy sa pagbabago ng mga industriya at magpapaginhawa sa hindi mabilang na buhay. Mula sa mga misyon sa kalawakan hanggang sa mga runway ng fashion, patuloy na hinuhubog ng pamana ng hindi inaasahang pagtuklas ni George de Mestral ang ating mundo, na nagpapatunay na ang inspirasyon ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar. Ang mga hindi sinasadyang pagtuklas na ito ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay nagsimula sa isang mausisang pag-iisip at mga matang matalas at handa para sa hindi inaasahan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mas nakakaakit na content. Hanggang sa susunod, patuloy na tumingin sa mga bituin at manatiling mausisa.